Kuya Andre, pag-isipan mo, kung magawa natin ang pagtutulungang ito, ang ating mga pamilya. Hindi ba't mas tataas pa ang ating katayuan sa lungsod ng bayanihan? Pumunta ka't kumbinsihin mo ang iyong ama. Halina kayo, umupo muna kayo. Alam mo naman, ang desisyon ng aking ama ay hindi ko kayang baguhin. Kahit kaunting pambubulong mo lang sa kanya ay tiyak na gagana. Hindi. Kuya Vince, hindi mo na kailangang mag-aksaya ng panahon sa akin. Ano bang sinasabi mo? Para tayong hindi magkakilala. Ngayon, ang ating pag-uusap, hindi muna natin pag-uusapan ang tungkol dito. Halina't uminom tayo. Hindi. Ang alak na ito ay espesyal kong dinala mula sa ibang bansa para matikman mo. Vince Morales. Nilagyan mo ng gamot ang inumin ko. Andre, matagal na akong naiinis sa'yo dahil ayaw na ayaw ninyong magtulungan kayong pamilya Reyes. Hintayin ko na lang ang pagbagsak ng inyong pamilya. Halika na, ipadala siya sa pamilya Santos. Vince Morales. Mabilis. Habang wala ang lolo at ang iyong ama sa ipadala siya kay Isabela, ang babaeng iyon, para ang babaeng iyon sa lungsod ng bayanihan, ay hindi na makakatingala pa. Sige, bilisan nyo. Kung maaari pa siyang mapatalsik sa pamilya Santos. Ang mana sa pamilyang ito. Mainit. Andre. Sa pagkakataong ito, makikipagtulungan tayo sa pamilya Cruz. Siguradong pabagsakin natin ang pamilya Chu. Tiyak na tataas ang estado ng ating pamilya Shen. At itaboy natin palabas si Shen Ruyo na salot na iyon. Ang gusto lang ni Mama ay si Shen Ruyu. Ang maliit na salot na iyon, mapapaalis ng lolo. Pagkatapos siya ay tiyak na magiging katatawanan sa buong lungsod. Tama. Nerecord na ang video, di ba? Mama, huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang lahat. Sa panahong iyon, si Chuyi na ito talagang magiging walang kwenta. Talagang may ipapakita sa kanya sa pagkakataong ito. Ang pamilya Cho ay nalulubog na sa hirap. Ang iba'y nahuli, ang iba'y nagkawatak-watak. Dagdag pa ang ebidensya ng panggagahasa ng batang si Chuyi. Hahaha, mula ngayon, ang lungsod A na ito. Ang pamilya Cruz ang magiging hari. Halika, hanapin niyo para sa akin ang batang si Chuyi. Huwag niyo siyang hayaang tumakas. Opo. Miguel. HMPH. Ang batang si Chuyi ay mahuhulog din sa aking kamay balang araw. Kayo dalawa, mamaya, magdala kayo ng tao at hanapin uli. Oh, sino itong ating bisita? Mukhang kawawa naman. Ha ha ha. Lumuhad ka sa harap ko. Pangarap mo lang iyan. Pangarap mo lang yan. Matapang ka pa rin tumitig sa akin, ha? Ngayon, isa ka ng bilanggo. Bakit ka nagpapakataas? Kung luluhod ka at hihimasin mo ang sapatos ko, papaginhawain ko ang iyong mga susunod na araw. Okay. Lumapit ka. Lumapit ka. Puy. Ha 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 ha. Andre, mamamatay ka sa akin ngayon? Mukhang hindi natatagal ang batang si Kung mapunta siya sa kamay ng binata ng pamilya Morales, tiyak na hindi na siya magkakaroon ng magandang buhay. Anong nangyari kay Andre? Oy. Ang taong ito, pagkatapos na mapasa kamay, nag-aalala pa para sa nagkasala. Baka naman iniisip mo pa rin ang inyong nakatakdang kasal. Sino ang makakapagsabi? Ang babaeng iyon ay likas na mapanukso. Nawala na ang dangal ng pamilya Shen dahil sa Tingnan natin kung paano ka pagagalitan ni Lolo pagbalik niya. Ano itong ingay na naririnig ko? Lolo, salamat po at nakabalik na kayo. Ay, si Ruyo, yung pasaway na iyon, nadungisan ng kanyang pagkabirhen. Ngayon, ang buong lungsod A ay pinagtatawanan ng ating pamilya. Ano bang nangyayari? Lolo, ako po. Si Chuyi na walang kwenta mula sa pamilya Chu. Si Chuyi, yung batang napili para sa iyo nung bata pa kayo, tama? Para sa dangal ng ating pamilya Shen. Pasukin natin siya sa pamilya Shen. Ano? Hindi natin pwedeng tanggapin ang ganyang malas.
Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko tatapusin ang pagpapahirap sa iyo ngayong araw. Kung hindi, hindi ako si Miguel Cruz. Andre, anong nangyari sa iyo? Oy, hindi ba ito ang palaboy ng pamilya Reyes? Bakit? Talaga bang plano mong manatili sa pamilya Santos bilang manuga? Slow, paano mo nasabi iyan? Tietse, hindi pa nga kayo kasal. At agad kang kumakampi sa kanya? Kung may problema ka, harapin mo ako. Huwag mo siyang pagtripan, Isabela. Anong klaseng palabas ito? Magkasama kayo sa lahat ng bagay at nakakasuklam talaga. Isang basurang walang silbi at nagpapakipot pa rito. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Anong klase ka ba? Ikaw, Andre. Lolo, huwag po. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kahit anong mangyari, sasamahan kita. Ang paghihiganti ko sa pamilya Morales ay tiyak na aking gagawin. Bumalik ka. Hindi mo alam na kailangan mong magpakita ng respeto sa mga nakatatanda. Magsalin ka ng tubig para sa akin. Gusto mo ba akong sunugin? Kahit isang maliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. Ano pa ang maaasahan ko sa iyo para sa pamilya Santos? Lolo, tingnan ninyo si Andre. Gusto niya pa akong buhusan ng mainit na tubig. Simula ngayon, pamilya na tayong lahat. Kailangan nating magkaisa. Naiintindihan ko, Lolo. Bukas, sa aking birthday party sa Lawa ng Bulalakaw, kailangan mong asikasuhin ng mabuti. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Si Benji ay nasa business trip bilang inyong manugang. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat. Tingnan mo, kahit matagal ka nang nagwawalis, hindi mo pa rin malinis. Talagang walang silbi sa lahat ng bagay. Ikaw ang patuloy na gumagawa ng gulo. Paano? Isang basurang palpak ang pinapayagan kong diktahan. Kian, inaapi mo na naman ba si Oy, pinagtatanggol mo siya, ha? Kian, sobra ka na talaga. Anong magagawa mo? Maniniwala ka bang bububugin na rin kita? CJ, pinagtutulungan niyo ako. Sa malaking okasyon ni Lolo Shen. Bakit kayo nananakit ng tao? Tama. Si Prince Wang ang nakakaintindi ng tama. Oy, hindi ba tanglabi ng pamilyang Chun na tumakas sa akin? Kaya pala bigla kang nawala sa balita ng napakatagal. Kaya pala nagtatago ka pala dito. Naging manugang ka pala rito? Talaga. Walang nagawang tama. Tapos kumakain at umiinom pa ng libre sa amin. Oh, ang dumi naman dito. Paano nyo nililinis ang sahig? Bakit hindi mo? Pulutin mo ang basura. At kainin mo. Prince Wang, sobra ka na talaga. Hoy, Shen Ruyu, walang kinalaman yan sa'yo. Huwag mong isama ang sarili mo sa gulo. Bilasin mo, hindi mo naririnig ang sinasabi ng binata? Ako'y bisita na nagbigay ng malaking regalo sa inyong pamilya. Kaya mo bang galitin ng pamilyang Wang? Sa malaking okasyon ni Lolo Shen. Tiyak na naman si Chuyi itong inutil na ito ang nanunulsot. Prince Wang, huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin namin. Mapagbabayarin namin siya. Ngayon, dahil sa karangalan ni Lolo Shen, ang utang na ito, kukwentahin natin sa ibang araw. Sige na, bisita naman sila. Chuyi, humingi ka ng tawad kay Prince Wang. Lolo, hindi ito kasalanan ni Hindi mo iyan masasabi. Ibig sabihin ba niyan, mali si Prince?
Humingi ako ng tawad. Tandaan mong yumuko ka. Paumanhin po. Malaki ang inyong puso. Huwag niyo sanang isumbat sa akin. Sa susunod, mabuti pang magkaroon ka ng aral. Sige na, Lolo Shen, hindi na ako kakain ngayong araw. Oo nga pala. Sa susunod, hindi na magiging kasing swerte ang batang ito. Palem. Bastardo, sa araw ng aking kasiyahan. Ginawa mo pa akong ganito. Gusto mo bang patayin ako sa galit, matandang ito? Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit dahil lang yan kay Chuyi, itong inutil. Pero hindi ito kasalanan ni So ang ibig mong sabihin, hindi siya ang mali. So tayo na ang mali. Alam mo namang hindi iyon ang ibig sabihin ni Shen Ruyu. Ang galing mong tumulong sa kanya, hindi pa rin ba dahil sa iyo, ikaw na inutil. Para protektahan ka, si Lolo Shen, pati ang pamilyang Wang nagalit. Kung ako ang tatanungin, kayo dalawang walang kwenta. Bakit kayo magkapareho? Ulitin mo nga yan. Kaya ano, gusto mo pang manakit? Tama na. Lolo. Hi. Bakit parang hindi pa rin gumagaling? May mali ba sa gamot? Hindi po pwede kayong magkasakit, nakasalalay sa inyo ang pamilyang Shen. Sige na, huwag ka ng ganyan. Hindi pa ako patay. Lolo. Baka pwede akong sumubok. Nag-aral ako ng medisina dati. Ikaw, kung masama pa ang magawa mo kay Lolo Shen, ikaw na inutil. Ano pa bang kaya mong gawin maliban sa kumain ng libre? Puro ka lang soft food. Lolo, payagan niyo po si Chuyi na sumubok. Hindi ako sang-ayon. Kung may mangyari, sino ang mananagot? Napagkalooban ako ng malaking kabutihan ni Lolo Shen. Hindi ako gagawa ng masamang bagay. Sige na, pabayaan nyo siyang sumubok. Bigyan mo ako ng papel at panulat. Kunin ang mga gamot ayon dito. Sige po. Tigil, bawal kang magbigay kay Lolo Shen. Gamot. Paano kung mapahamak si Lolo Shen? Naniniwala ako kay Chuyi. Tay, nandito na po kayo. Tay, bakit po kayo nandito? Anong ginagawa nyo dito? Tay, bumalik na naman ang dating sakit ni Lolo Shen. Kumuha ako ng gamot. Kaya bilasan mong ilaga yan. Sige po. Lolo, Chuyi, napakasama naman ng loob mo. Kaya mo pang saktan si Lolo Shen. Tay, kumusta po kayo? Tama na ang away. Mas gama ng pakiramdam ko. Mabisa nga ang gamot na ito. Chuyi. Malaki ang naiambag mo ngayon. Mayroon ka bang kahilingan? Gusto kong sina Tita Zeng at Shen Rukian ay lumuhod at humingi ng tawad. Ano? Ikaw na inutil. Hindi ka ba nahihiya na ipa-apologize mo ako sa'yo? HMPH. Tama. Imposible talaga. Siyang siya, kahit papaano, ay nakatatanda. Hindi ito naaayon sa tamang asal. Tama na ang away. Lolo, tingnan niyo siyang inutil na kumakain ng libre. At may lakas pa ng loob na magutos-utos dito. Mag-sorry. Ano? Tay. Lolo, nagbibiro lang po kayo, diba? Ayokong ulitin. Ngunit Lolo, malinaw na naghihiganti siya. Oo nga, Tay. May masama siyang balak. Nais niyang guluhin ang pamilya siya namin. Lolo. Tay, tingnan niyo, may masama siyang balak. Lolo, mas lumala pa nga. Impossible. Nasunod naman ang tamang proporsyon. At saka, ano ang mapapala ko kung mamatay si Lolo Shen? Sino ang makakaalam? Baka sakali ikaw, matagal mo nang gustong angkinin ang yaman ng pamilya Shen. Manahimik ka, Yang siya. Maghanap ka agad ng doktor. Hindi na kailangan, kaya ko siyang gamutin. Ikaw. Ikaw ang nakapinsala, sino ang maniniwala sa'yo? Lolo Shen, hindi ka naman pinabayaan. Paano nagkaroon ng ganito kasamang intensyon ang puso mo? Lolo Shen, Tay, kumusta po siya? Anong nangyayari sa inyo? Tay, si Chuyi, itong hamak na ito, halos ikamatay nyo. Huwag kang maninirang puri. Ang gamot na ito, pagkasulat ko ng reseta, hindi lang sa isang tao dumaan. kung susundin ang sinasabi mo, ang reseta na isinulat, ang gamot na kinuha at niluto ni Shen. Kayo na pala ang magkasabwat. Hindi ko ginawa. Paano ko magagawang saktan si Lolo Shen? At hindi rin gagawin yan ni Chuyi. Maliban sa inyong dalawa, wala nang iba. Bakit wala? Anong ibig mong sabihin? Ikaw at si Maria Santos, lumabas kayo ng kusina nitong mga nakaraang araw. Bakit kayo napabilang ulit? Ano nang pinagsasabi mo? Paano namin magagawang saktan si Grandpa? Paano kayong hindi pwede? Tapos, ano nang nangyari sa gamot na nasa kamay mo?
Kung hindi ako nagkakamali, itong gamot na ito, dapat ay salungat sa gamot na inireseta ko, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na naglalaro ka lang ng gamot dahil wala kang magawa. Nambubulok ka. Inaakusahan mo ako. Kung naninira o hindi, makikita ng lahat. Ang gamot na ito ay may amoy mint. Dad, Grandpa, naniniwala po kayo sa akin, di ba? Si Paolo lang po ang nagsisinungaling. Malinaw na hindi niya lang ako gusto. Siya ay isang naliligaw na asong bahay. Kung sino-sino na lang kinakagat niya. Tama, si Bea ay napaka-dutiful. Paano niya magagawa ang ganito? Siguradong si Paulo ay nagwawala na. Wala akong amoy gamot sa katawan. Hindi ko pa nga nahawakan ang gamot na yan. Bakit ako ang nagwawala? Marunong ka sa gamot. Kaya lahat ng sinasabi mo ay totoo. Bea, tingnan mo ang mga mata ko. Ikaw ba yan? Bea, talaga ikaw yan. Nagkamali ako. Nabulag ako sandali. Grandpa, hindi ko po sinasadya. Just dislike Paolo. Hindi po kayo. Pasaway, ginagamit mo pa itong biro, napakagulo mo. Kahit nag-aaway kayo palagi, pero gamitin ito para magtampo? Grandpa, I was wrong. I was wrong. I was foolish. I shouldn't have. Dad, she's young and doesn't understand. That's why she did such a foolish thing. If you see that she truly regrets it and it's her first offense, please spare her this time. Truly foolish. Fortunately, Paulo was here. Nothing major happened. Don't let it happen again. Thank you, Grandpa. I won't dare anymore. I really won't dare anymore. Apologize to Paulo and Maria. Apologize. What? Apologize to him. If I tell you to apologize, then apologize. Aren't you the one who's wrong? I was wrong. I'm sorry. If you have any dissatisfaction in the future, you can tell me, but don't risk Grandpa's health again. I understand. Alright. You can all go. Paulo, stay. What do you think? I think this matter is not simple. Because I saw that in your previous medicine, there was already chronic poison. That's literally your health has not been good. This is clearly premeditated. This is truly outrageous. Go investigate. What exactly happened? Okay. My dear daughter, you've been wrong. Fortunately, you were clever. Otherwise, our deal with the Wang family would be exposed. Paolo, that trash, and that little slut Maria. Once the Wang family takes over the Shen family, after we get the money, we must teach them a good lesson. Teaching them a lesson won't be difficult. Since you can't swallow this insult, let's do something about it. Hey Dad, about our plan to take over the Shen family. How are the preparations going? This isn't a simple matter. Just like what we did to the Chu family back then, gradually hollow them out. And then there's that Paulo. Isn't he just a son-in-law who ran off to the Shen family? If it weren't difficult to touch the Shen family now, I would have grabbed him by now. This matter is still in the planning stage. You need to keep a low profile lately. Don't worry, Dad. I'll wait for your good news. If this takeover of the Shen family is successful, then that beautiful Maria, Yay. won't she be within our grasp? Ha ha ha. Yeah, Carlo, have you ever heard of the Imperial Dragon Army Talisman? The Imperial Dragon Army Talisman. It's said that whoever obtains the talisman can command the Imperial Dragon Army. According to rumors, the Chu family has some connection to this talisman. The reason we wanted to destroy the Chu family back then was also because of this talisman. But after searching the old Chu family mansion, we found no trace of it. Is that so? Then, could this talisman be related to that Chu family remnant? Go investigate. Okay, no problem. What did Grandpa tell you? Oh, just feel this matter isn't simple. Don't worry. I am here. Grandpa will be fine. I don't know Kylie, but feel uneasy. What's wrong? It's nothing, maybe I'm overthinking it. Maria. Can you do me a favor? Tell me. This talisman was left to me Yue and my father. He said during difficult times, I could mail it to the Imperial Dragon Army in the capital. I wanted to mail it, but Carlo Reyes is watching me closely, so it's not convenient for. Don't worry, leave it to me. Don't think that, because you know a little medicine, you're something. A stray dog is still a stray dog. No matter what. Are you calling yourself a dog? You. It hurts so much. You trash, let me go.
You dare treat me like this? I've tolerated you for a long time. Treating you like this is already being very polite. You. Paolo, I'm telling you, don't get cocky. Maybe your wife is probably rolling in bed with someone else right now. I can already imagine her. That slutty appearance. What do you mean? Oh, getting anxious. What do I mean? What I mean is, she knows how to seduce men. You, maybe on your head, it's already a vast grassland. Not good. Miss Maria has disappeared. What? Sino ka? Ako, hindi mo kailangang malaman. Bakit mo ako dinukot? May gustong pumatay sa'yo. Paano nangyari yun? Hindi naman ako nakipag-away sa iba o nagkaroon ng galit. Sinusunod ko lang ang utos. Please, pakihayaan mo na akong umalis. Magkano man ang gusto mo, ibibigay ko. Tumigil ka sa kakasalita. Sabi nila, bigyan siya ng pagkakataon kahit anong gawin. Kahit na, gawin mo kahit ano. Anong gagawin mo? Huwag mo akong hawakan. Ano sa tingin mo? Gusto mong tikman ang sarap ng kagandahan ko? Huwag. Ikaw muna. Ang itsura mo, mukhang maganda ka naman pala. Pakiusap, pakihayaan mo na akong umalis. Magkano man ang gusto mo, ibibigay ko. Hay, hindi naman namin sinasadya na pahirapan ka. May gustong magpasama sa iyo. Matagal nang naririnig ang sabi tungkol sa kagandahan ng unang kagandahan ng lungsod. Ngayong nakita, talagang kaakit-akit ka. Kumusta? Hayaan mong paglaruan kita. Hindi ko alam kung ikaw ba ay mas maganda pa kay Ginang Santos noon. Kumusta na? Ang nanay ko, Oo. Gusto mong malaman ang katotohanan? Makipaglaro ka muna sa akin. Sasabihin ko lahat sa iyo. kung pakakawalan mo ako, hindi ko na ito pag-uusapan. Bakit? Ayaw mo na palang malaman ng katotohanan. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung paano talaga namatay ang nanay ko. Hindi pa ako nasisiyahan. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ano ba talaga ang gusto mo? Kung pakakawalan mo ako, hindi ko na ito pag-usapan. Bakit? Ayaw mo na palang malaman ng katotohanan? Oh, Kuya Santos. Bakit ka nauna rito? Sabi nila, ang dalagang ito mula sa pamilyang Santos, ay napakaganda pala. Hindi mo ba ito matitikman ng husto? Hey, hindi pa natitikman. Si Ben, matagal nang hindi nakakakilala ng babae. Ha ha ha. Okay. Ako naman mamaya. Ha ha ha. Gusto kong tikman. Itong dalaga ng pamilyang Santos. Ano ba talaga ang pinagkaiba niya sa ibang mga babae? Haha. Sige, bantayan mo muna dito ng maayos. Ako muna ang papasok para tumingin. Okay. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung paano talaga namatay ang nanay ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Sige na, pasayahin mo muna ako. Bie, pasensya na, nahuli ako. Paolo, nakakatakot ka. Natatakot ako. Okay lang. Nandito ako. Mag-ingat ka. Kung ayaw mong mamatay siya, huwag kang gagalaw. Paolo, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Bia, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Umatras ka. Kung ayaw mong ang kahihinatnan niya, ay tulad ng kay Ginang Santos noon. Mamamatay. Kilala mo ang nanay ko. Tumahimik ka. Kung gusto mong mabuhay, huwag ka nang magsalita. Huwag kang padalos-dalos. Ano mang kahilingan, pwede mong sabihin. May nagbayad ba sa inyo? Oo, tapos, Huwag kang padalos-dalos. Pakibitawan mo siya. Bibigyan kita ng doble ng presyo. kung magpapatuloy ang transaksyon natin, hindi ba masisira ang reputasyon natin sa industriya? Kung hindi ka magsasalita, at ako rin. Sino ang makakaalam? Bia, ipikit mo ang iyong mga mata. Paolo, nasugatan ka. Hindi ito malala, maliit lang. Ano ang gagawin natin sa kanya? Mukhang alam niya ang katotohanan sa pagkamatay ng nanay ko noon. Dalhin natin sila pabalik. Pwede siyang dalhin sa dating opisina ni Lolo. Walang tao doon. May susi ako. Kung gayon, bumalik ka muna. Magpapalit lang ako ng damit. CJ. Sige na. Paolo, dumudugo ka. Okay ka lang ba? Okay lang, huwag kang mag-alala. Ikaw nga pala, natakot ka, di ba? Kung nandito ka, hindi ako matatakot. Nandito ako, walang mananakit sa'yo. Hubarin mo na ang damit mo.
Tulungan mo akong hubarin ito. Masakit ba? Kung lalagyan mo ng gamot, hindi na masakit. Mayabang ka na naman. Tiisin mo na lang. Aba, kailangan kong hanapin kung sino ang nag-utos nito para mabigyan ka ng katarungan. Naniniwala ako sa iyo. Paano ko naman matatanggihan ang hiling ng Binibini? Teka, paano mo ako gagantimpalaan, Binibini? Ang kulit mo talaga. Sino ang nagutos sa inyong dukutin si Bea? Hindi ko nga alam, Ginoo. Sinusunod lang namin ang utos. Bingi ka ba? Sasabihin mo kung sino ang nagpadala sa inyo. Totoo, hindi namin alam. Hindi rin namin nakita ang taong iyon. Karaniwan, sa pamamagitan lang ng tawag kami nakikipag-usap. Kung gayon, ibigay mo ang numero ng telepono. 1,866,888,628. Ano ang pinagawa sa iyo ng taong nasa itaas? Sabi nila, ikulong ang inyong ginang. Bigyan siya ng kaunting paghihirap. Ano mang gawin, basta buhay siya. Dapat may kukuha sa kanya madaling araw, pero hindi namin siya naabutan, kayo ang nauna. Kuya, sinabi ko na lahat, nagkamali ako, hindi na mauulit. Kasalanan kong hindi ko kayo nakilala. Nasaan na ang tapang mo kanina? Nagkamali ako. Tunay na maganda nga ang ginang. Kasalanan kong nagkaroon ako ng masamang hangarin. Pakatahimikin niyo na po ako. Simula ngayon kung saan niyo ako ituro, doon ako. Ay! Alin sa mga kamay mo ang humawak sa kanya? Ito. Itong isa. O dalawa ba talaga? Ah, Tinanong kita, 10 taon na ang nakalipas, ang pagdukot kay nanay siya. Iyong numerong yun ba ang ginamit sa pagkontak? siya. Pinag-utos niyang insultuhan namin ang ginang iyon. Ngunit hindi inaasahan. Masyadong matindi ang kanyang ugali. Nang hindi nagbabantay, siya ay bumangga sa poste. Nabangga at namatay, kapatid. Kapatid, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, ang pagpapauwi sa'yo ay pwede naman. Ngunit kailangan mong magsilbing saksi para sa akin. Ay ito. Parang alam ko na kung sino ang utak sa likod nito. Ano ba to? Gusto mo pa bang umalis? Dadalhin kita para magpatotoo. Ibibigay ko sa iyo ang pera mo at palalayain ka. Sige. Pero itong braso ko. Si Chuyi, itong walang kwenta ang umaasa sa iba. Hindi ko alam kung anong kalokohan na naman ang ginagawa niya. Hindi ko po alam na hindi kayo maganda ang pakiramdam. Dahil tinawag kayo, siguro may mahalagang bagay na naghihintay, di ba po? Siya lang talaga ang palamunin at masyadong maluwag ang oras. Huwag mo sanang sabihin iyan kay Chuy. Siya, ikaw lang talaga ang tagapagtanggol sa kanya. Baka ginagamit ka lang niya para sa kanyang ikabubuhay. Sino ang makakaalam kung gaano niya kinainisan ka sa puso niya? Sino ang nagsabing kinainisan ko siya? Mahal na mahal ko siya at wala akong panahon para sa iba. Chuy. Hindi ko alam. Lolo, narinig niyo na po ba ang tungkol sa pagdukot kay Ruyo? Kahapon lang, lumabas si Ruyo para ayusin ang isang bagay para sa akin. Ngunit sa kanyang pagbabalik, siya ay dinukot. Alam niyo rin po na mabait si Ruyo. Hindi siya nakakainsulto ng sinuman. Ngunit palaging may ilang tao sa pamilya na hindi siya gusto. Ang ibig sabihin po ba nito ay ang mga tao sa pamilya ang may gawa? Iyon nga po. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan? Ano ang kinalaman nito sa amin? Wala itong kinalaman sa inyo. Talagang walang hiya ka. Huwag kang maninirang puri. Chuy, ano ang nangyayari? Sinasabi mo bang ang pagdukot sa akin ay may kinalaman kay tita at Kian? Huwag kang mag-alala, ngayon ay bibigyan kita ng kasagutan. Esan, Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ayaw mo pa ring umamin. ikaw, ano ang ebidensya mo? Kung maglakas loob kang pagbintangan kami ni Mama, bukas, ipapaalis ka ni Lolo, ikaw na basahan, sa pamilyang Shen. Gusto niyo ng ebidensya? CJ, heto ang ebidensya nyo. Pasok kayo. Siya. Sino siya? Sino siya? Siya ang kidnapper na kinontak ninyo. Bakit nagkukunwari kayong nakalimutan na? Nagsisinungaling ka lang. Anong kidnapper? Matigas pa rin ang ulo mo. Halika. Ikaw na ang magsabi. May nagsabi sa akin na sundan ko yung babaeng lumabas sa bahay nila Reyes. Tapos, dukutin ko siya. Kahit anong gawin ko, okay lang.
Pagkatapos, bigyan ako ng pera, at ipaalis ako sa lungsod ulap. Huwag mo kaming pagbintangan. Malinaw na ang ebidensya, nagmamatigas ka pa rin. Lolo. Siya ang gumagawa ng paraan para isama kami ng nanay ko sa gulo. Opo, ang liit-liit na halimaw na to. Palagi na lang kaming kinaiinisan niya. Kung sabay-sabay lang tayo sa ilalim ng isang bubong, bakit ko naman gagawin yon para pag-initan kayong dalawa? Kung kasinungalingan to, bakit kayo natatakot? Ay, Totoo ang sinasabi niya. Paano po yan? Huwag po kayong magpadaya. Opo, Lolo. Sila ang nagbibintang sa amin. Ang boses na kausap ko sa telepono, siya yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Tumahimik ka. Tama na. Huwag po kayong magpadaya. kung may ginawa kayong masama, tapos ngayon kayo pa ang parang biktima. At 10 taon na ang nakalipas. Kayo yon, ang nagbintang kay nanay ni Ruyo. Para maging kabit ka, di ba? Nagsisinungaling ka. Hindi. Pinagbibintangan mo ako. Halika, ikaw na ang magsabi. Sino ka? Ako ang lalaki mo. Lumayo ka sa akin. Mamaya, matitikman ng ibos ang iyong masarap na lasa. Pakibitawan mo ako. Ay naku, mamaya ang iba pa naming kasama ay matitikman din ng iyong masarap na lasa. Ay ito. Ay naku. Boss, may masamang nangyari. Ang babaeng ito, siya ay bumangga at namatay. Paano niyo siya napatay? Ay, ito. Ayoko naman na ganoon katindi ang ugali niya. Hayaan na nga. Kung patay na, patay na. Maghahanap ako ng tao para palabasin na siya ay nagpakamatay. Magtago muna tayo sandali at iwasan ang gulo. Ang pera ay ipapadala ko sa inyo. Sige. Tatanungin ko kayo, totoo po ba ang sinasabi niya? Ako. Hindi ko naman kayo kailanman sinaktan. Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Ang aking ina ay mahinahon ang ugali. Hindi siya nakakainsulto ng sinuman. Huwag kang magkunwaring inosente. Nakakasuya ako. Katulad ka ng iyong nanay na masama. Mahilig kang magpanggap na mabait. Tay, nalilito ka. Lolo ko po. Tay. Kami po ay nagkamali lang sandali. Hindi na po namin ito uulitin. Ang akala ko, maliit ninyo lang tingnan si Ruyo. Hindi ko inasahan na ganito kasama ang inyong mga puso. Hindi na kayo kabilang sa pamilyang Shen. Tay, nagkamali po kami. Huwag niyo po kaming itatabot. Humihingi ako ng tawad kay Ruyo, pasensya ka na. Noong araw, gusto ko lang na ang nanay mo. Mawala ang kanyang dangal at mapatalsik sa pamilyang Shen. Hindi ko inaasahan na mamamatay siya. Nagkamali ako. Patawarin mo na kami ni Chen. Nagkamali kami. Bilisan mo, tulungan mong makiusap kay Lolo. Magsalita ka na. Bilisan mo, tulungan mo kaming makiusap kay Lolo. Huwag po kayong ganyan. Chuyi. Dati, tanga lang ako. Lagi akong kontra sa iyo. Ako ang nagkamali. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na kami ni Chen. Gumawa po kayo ng napakasamang bagay sa sariling pamilya. Talagang napakalupit po ng puso ninyo. Tatay. Kasalanan ko talaga. Sisiguraduhin kong parurusahan ko sila ng mabuti. Si Shen Ruyo ay isang hamak na babae. Nararapat lang na siya ay Pinahiya ninyo po ang buong pamilya Shen. Kung magpupumilit pa kayo, lumayas kayo sa pamilya Shen. Chen, mag-sorry ka na. Tatay. Huwag mo siyang sisihin. Maliit pa si Chen, hindi pa siya marunong. Mahigit 22 taong gulang na, at hindi pa rin marunong. Nagkamali kami. Maawin po kayo. Kung mapapatawad kayo ni Ruyo, wala na akong masasabi. Sa lahat ng pagkakamali, kami ni Chen ang may sala. Pagbigyan niyo na po kami. Tulungan mo kaming pakiusapan si Lolo. Mula ngayon, ituturing ko kayong parang sariling anak. Kasalanan namin lahat. Lolo. Kung paalisin natin sila sa pamilya Shen, hindi rin sila magiging maayos. Bagaman mahirap para sa akin na patawarin ang ginawa nila sa aking ina. Hindi ko pa rin kaya. Masyado kang malambot ang puso. Dahil nagsalita na si Ruyo. Kung gayon, 1 buwan kayong bawal lumabas ng bahay. Salamat sa iyo, Ruyo. Kasalanan po naming lahat. Hindi na pwedeng maulit pa.
Kung magkakamali ulit kayo, lumayas kayo sa pamilya Shen. Chuyi, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa pa nila. Akala ko dati, may mainit lang na ugali. Hindi ko akalain na kaya nila gawin ang ganito. Hindi kita agad sinabihan. Naisip ko na sa tamang panahon, bibigyan kita ng kasagutan. Ruyu, masyado mo talagang pinapaganda ang tingin mo sa mga tao. Ano man ang mangyari, tayo ay magkamag-anak. May dugo tayong nagdudugtong. Hindi kita agad sinabihan. Magagalit ka ba sa akin? Alam kong para sa akin ang ginawa mo. Ruyu, palagi mo na lang iniisip ang iba. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang kabutihan mo. Salamat sa iyo, Chuyi. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung gayon, dahil nahanap ko na ang katotohanan para sa'yo. Hindi mo ba ako dapat pasalamatan? Hindi ka seryoso. Gaano mo pa katagal iisipin na magtatagumpay ka? Mukhang nakalimutan mo na ang sinabi sa'yo ng iyong lolo. Kayo, kapag nagkamali ulit, mapapaalis kayo sa bahay. Ikaw. Baka sa huli, luluhod ka para makikiusap sa akin. Talagang may nananaginip sa araw. Hindi ko napansin noon na napakatalas ng iyong bibi. Umaasa ka lang sa suporta ng iyong lolo ngayon. Kapag nawala ang iyong lolo isang araw. Alam mo po pala na hindi maganda ang kalusugan ni lolo. Pero kaninang umaga lang, malakas pa siya. O baka naman, may ginawa ka na. Nagsisinungaling ka. Gusto mo pa akong Mas malinaw ka pa kaysa sa akin kung ito ba ay paninirang puri. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw. Maghintay ka. Magandang araw, Commander. Ako po si Chinyi. Commander, ako. Tama, ang pagkakita sa military token ay parang pagkakita sa commander ng Yulong Army. Natanggap ng patron ng military token na ipinadala mo, at ipinadala ako para sunduin ka pauwi. Hindi pa ako pwedeng umalis. Mayroon pa akong ipaghihiganti. Kung gayon, handa akong sumama sa'yo, at susundin ang iyong mga utos. Libo-libong Yulong Army. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang po. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mabuti. Ngayon, gusto kong imbestigahan mo ang mga kaso ng pamilya Wang. Opo. Young Master Wang. Nasaan ang anak ng demonyo na si Chuyi? Lumabas ka. Ano po ang nangyayari? Umalis na ang walang kwenta na iyon. Kung gayon, patayuin nyo ang inyong matanda. Siguradong narinig mo na rin, na ang negosyo ng pamilya Shen itong huli ay hindi maganda. Kayo po ang may gawa nito, pamilya Wang. Oo, ano ngayon? Ang pamilya Shen ninyo ay sumusunod na sa yapak ng pamilya Chu. Talagang walang puso po ang pamilya Wang. Ay, sa edad ninyo pa, baka masira ang kalusugan ninyo. Para hindi kumalat. Na hindi ko kayo nirerespeto. Mas mabuti pa, ibigay nyo na lang ang mga ari-arian ng Shen. Para may matira pa kayong dignidad. At ibigay nyo sa akin si Ruyu, ang magandang dilag. Para maging pamilya na tayo. Hindi na magiging masyadong pangit ang sitwasyon. Kabalbalan. Kabalbalan. Lolo. Oy. Ruyu, halika rito. Halika, umupo ka. Masyado kang bastos. Hindi maganda ang kalusugan ni Lolo. Hindi ko na ba nasabi sa'yo? Basta't sumama ka sa akin. Mabibigyan ko ang pamilya Shen. Ng kaunting kayamanan pa. Bakit hindi mo nalang tanggapin si Young Master Wang? Malaking tulong din yan para sa pamilya Shen. Ano ang pinagsasabi mo? Natural lang na pumanig siya kay Young Master Wang. Kumbaga, magka-negosyo sila. Ano ang ibig mong sabihin? Ayon sa aking investigasyon, mayroon siyang sabuatan kay Young Master Wang. Pagkatapos makuha ng pamilya Wang ang Shen family, bibigyan nila siya ng bahagi ng kayamanan. Talaga? Totoo nga yan. Nagsisinungaling siya. Gusto niyang isabotahe si Mom. Paninirang puri ba? Mas alam niya kaysa sa sinuman kung totoo yan. Gusto mo ng ebidensya? Walang kwenta. Dahil hanggang dito na lang, wala na akong itatago pa.
Oo, at ano ngayon? Hinihintay ko lang na ako ang mamuno sa pamilya Shen. Ha ha ha. Pero itong usapan na ito, lihim ko lang na ginawa kay Chen Chen. Kung may problema kayo, sa akin kayo lumapit. Mommy, sigurado siyang isinumpa ka niya, di ba? Sabihin mo na. Sino ba naman kasi lagi siyang pumapanig? Kay Shen Ruyu, ang batang iyon. Ikaw, lumayas ka sa pamilya Shen. Ikaw, lumayas ka sa pamilyang Shen. Siguro po. Hindi na po kayo ang masusunod. Si Marco na po ang masusunod. Ikaw, Siyempre po, si Lolo Kiko ang masusunod sa pamilyang Shen. Ikaw, hamak na basahan. Talagang nagpapalaki ka ng iyong sarili. isang labi ng dating pamilya. Nang ahas kang magsalita ng ganyan sa akin, halika, subukan mong hamanin ako. Sige, gusto nyo palang makipag-away sa pamilya Reyes. Siguradong makukuha ko ang mga ari-arian ng pamilyang Shen. Lahat kayo, magpapalipas ng gabi sa kalsada. Tara na. Lolo Kiko, okay lang po kayo. Itay. Huwag po kayong tumingin sa akin ng ganyan. Itay. Paulit-ulit po kayong nagkakamali. Hindi ka na kailangan sa pamilyang Shen, umalis ka na. Itay. Nagkamali po ako. Nagkamali po ako. Nagkamali po ako. Nagkamali po ako. Nabulag po ako. Itay. Para sa sarili mong interes, nakialyansa ka sa pamilya Reyes, at ipinahamak mo ang pamilyang Shen. Hindi po. Hindi po. Natakot lang po ako na baka ang pamilyang Shen ay wala na talagang matira. Talagang mahusay ka na sa pagbaluktot ng katotohanan? Lumayas ka. Lumayas ka sa pamilyang Shen. HMPH. Sa tingin nyo ba, kaya nyong labanan ang pamilya Reyes? Masisira rin ang pamilyang Shen balang araw. At si Paulo Santos, ang malas na yan. Balang araw, hihilahin niya pababa ang pamilyang Shen. Umalis ka na. Hihintayin ko na lang ang pagbagsak ng pamilyang Shen. Lolo, okay lang po kayo. Talaga. Salot ka. Huwag po kayong magalit, Lolo. Mahalaga po ang kalusugan nyo. Ano na ang gagawin natin? Siguradong hindi tayo titigilan ng pamilya Reyes. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Kumusta na si Lolo? Huwag kang mag-alala, kakagaling ko lang sa kanya. Nakatulog na siya ngayon. Mabuti naman. Sa tingin mo, paano tayo lalabanan ng pamilya Reyes? Nakakatakot baka hindi makayanan ni Lolo. Huwag kang mag-alala, Elenan. Kasama mo ako. Tatay, hindi mo alam, gaano ka-arogante si Marco. Hindi ko talaga matatanggap to. Kailan nga kaya natin masisira ang pamilyang Santos? Hindi ko alam kung bakit. May mga balakid ako kamakailan. Pero huwag kang mag-alala. Mangyayari rin yan. Hoy, tatay, napansin ko kamakailan. Parang may bagong eksperto sa tabi ni Marco. Mayroon bang ganoon? Mukhang may malalim na pinanggalingan ng taong yun. Mabagsik ang mga atake. Hindi ordinaryong tao. Sabi niyo po, may kinalaman ba dati sa sinabi niyong tungkol sa selyong militar? May mga ganitong eksperto. Kung magagamit natin sila, Siguradong tayo na ang hari ng Cloud City. aalamin ko yan. Maging mas maingat ka kamakailan. Huwag kang mag-alala, tatay. Binata, may isang dalaga na naghahanap sa inyo sa labas. Dalaga? Pasukin mo siya. Hi. Bea Reyes. Naparito ako para makiusap. Maaari mo bang patawarin ang pamilyang Shen? Patawarin ng pamilyang Shen. Ano ang mapapala ko dyan? Ano ang gusto mo? Ano mang kaya kong ibigay? Sige. Sama ka sa kama ko. Pag-iisipan ko. Bakit? Isipin mo ang iyong lolo. Sa tanda niyang iyan, kailangan pang matulog sa kalsada. Sige na, tigilan mo na. Sige, papayag ako. Magsalin ng alak dito. At lagyan ng pampakalma. Opo. Inumin mo. Inumin mo na. Huwag kang maging pilosopo. Alam mo ba ang mangyayari kung magkakasala ka sa pamilya Reyes? Hindi po ako Hindi umiinom? Ayoko na, nagsisisi na ako. Kanina lang, pumayag ka naman ng maayos. Maaari ka pa bang magbago ng isip ngayon?
Inumin mo na. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko munang maligo. Ay, maliit pa palang dalaga. Talagang maayos ang pag-iisip mo. Dali na. Bumalik ka agad. Huwag mo akong patatigilan sa paghihintay. Ang bastos na babaeng yan. May tao ba? Hulihin niyo siya para sa akin. Anak nang, kung mahuli ko siya, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon. Tingnan natin kung may lakas pa siyang tumakbo. Nagtatangkang tumakas ulit? Pakiusap, hayaan mo na ako, pakiusap. Tara, sumama ka sa akin. Lolo, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Mas mabuti na po, salamat sa'yo. Magpatuloy lang po kayo, magiging maayos din po ito. Ah, napala. Nakita niyo po ba si Bea ngayon? Hindi ko siya nakita buong araw. Hindi niya po ba sinabi sa'yo kung saan siya pupunta? Wala po. Ginoo, ang asawa ni Kuya Paulo ay pumunta sa pamilya Reyes. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Ano? Ano po ang nangyayari? Hindi kaya siya gagawa ng kalokohan? Pumunta ka na, tingnan mo siya. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Siguradong maibabalik ko siya ng ligtas. MMHMM. Nagtatangkang tumakas ulit, maniwala ka o hindi, sisirain ko ang pamilyang Shen ngayon na. Nagmamaawa ako, huwag mo itong gawin. Ah, Malaking karangalan sa'yo na nagkagusto ako sa'yo. Kung ang buong pamilyang Shen ay magiging kapalit mo, mas mabuti pang sumunod ka sa akin. Kung magpapaloko ka pa sa akin ulit, uunahin kong patayin si Paulo Santos. pakiusap, huwag mo siyang gagawin kahit ano. Sige na, papayag ako. Gagawin ko ang lahat. Sino ka? Ang iyong lolo. Ha, dapat sana ganito na lang noong una. Bakit ka nagpapanggap na mabuti? Ha. Matagal ko nang gustong malasahan ang unang kagandahan ng syudad na ito. Sino ka? Ayos lang. Nandito na ako, Bea. Paolo, Huwag kang matakot. takot na takot ako. Nandito ako. Gusto ko nang umuwi. Sige, uwi na tayo. Juan, ihatid mo si Bea pauwi. Opo. Uwi na. Nakalaban ka sa akin. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo? Naghahanap ka ng kamatayan, Paulo. Hinayaan kitang tumakbo noon. Ngayon, ikaw na ang nagpunta sa akin. Huwag ka nang umasang makaalis kang buhay. Hindi pa sigurado kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Ngayon, dito na natin lilinisin ang ating mga kaso. Ang yabang ng iyong pananalita. Hulihin niyo siya para sa akin. Saktan niyo siya ng husto. Aray! Nakalaban ka sa akin. Ang tatay ko ay si Don Ricardo Reyes. Don Ricardo Reyes. Nakalaban ka sa pamilya Reyes. Hindi ka titigilan ng pamilya Reyes. Hindi ka titigilan ng tatay ko. Ha? Ikaw, Marco. Hindi ka titigilan ng pamilyang Santos. Guguhoin ko ang organisasyong iyon. At gusto ko pang matulog sa akin ng asawa mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Nakikiusap ako. Huwag mo nang ituloy. Mapapatawad ka ng pamilyang Santos. Noong nakikiusap sa iyo si Ruyo, hindi ka naman naawa, di ba? Inosente rin ang pamilyang iyon. Matagal ko nang gustong maghiganti. Nagkamali ako, kasalanan ko lahat, hindi ko dapat. Sa pamilyang iyon at kay Ruyo na ganyan. Ikaw ay mapagbigay. Pakibitawan mo ako. Pakibitawan ka. Minartir mo si Ruyo at sinira ang pamilyang iyon. Tapos gusto mo pang pakawalan kita. Ha?
Umalis. Umalis na. Tay, iligtas mo ako, patayin mo siya. Pangahas ka, nalalabi sa pamilyang iyon. Hinahawakan mo ang anak ni Don Santos. Ikaw, Bilisan mo, iligtas mo si ama. Bilisan mo, iligtas mo ako. mapagmataas na bata, hindi ka makakalabas ng buhay na yon. Hay! Comandante. Nakaayos na ba si Ruyu? Huwag kang mag-alala, Comandante. Ayos na siya at nagpapahinga. Kayo ay talagang walang galang. Ang lungsod ng ulap na ito ay lupain ng aming pamilyang Santos. Maghintay kayo sa akin. Hindi na magtatagal. Akala nyo ba dalawa lang ang dala ko? Mga nasa likod ko, patayin nyo sila. Napakasama. Ang kapal ng mukha mo. Rico, dalhin mo na ang inutil na ito. Opo. Marco, mamatay ka sana sa malagim na paraan. Hindi ka titigilan ng pamilyang Santos. Siguradong papatayin ka ni ama. Nakakairita. Kung magsalita ka pa, puputulan ko ang dila mo. Umalis ka na. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagal. Kapag nakalaya na ako, pupugutan ko kayo sa libu-libong piraso. Kukunin ko ang laman nyo at ipapakain sa mga aso. Hahaha. Sa ganitong sitwasyon, kahit sinong may utak ay hindi sasabihin yan. Huwag nyo akong hawakan. Huwag nyo akong hawakan. Bibigyan ko kayo ng kahit ano. Nakikiusap ako. Nakikiusap talaga ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Comandante. Marco. Kahit ano ang gusto nyo, ibibigay ko. Lahat ibibigay ko. Nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap talaga ako. Pangako, hindi ko na pag-uusapan yan. Gumamit ka ng mas mapuro na kutsilyo at hiwain ng dahan-dahan. Tapos gumamit ng magandang gamot para maghilo. Masakit ba? Paano? Opo, Marco. Ikaw na basura at halang ang kaluluwa. Ah, tama. Huwag mo siyang paglaruan hanggang Marco, Kailangan ko siyang gamitin para sa pag-aalay sa bandila ng hukbo. hindi kita titigilan. Talaga, Marco? Sinaktan mo pa ang anak ko. Akala mo ba madaling bulitin ang aming pamilyang Santos? Maililigtas ba si Wang Zuangzong? Ang mga pinadala noon ay hindi na bumalik. Talagang sukdulan na yan. Ipatawag si pangalawang pinuno. Ipaalam mo kung ano ang pinagmulan ni Rico. Opo. Noong araw, kaya kong sirain ang pamilyang iyon. Ngayon, kaya ko rin. Kamusta na si Wang Zuangzong? Patuloy pa rin ang pagpapahirap sa kanya. Bahagya na lang humihinga. Ang mga sinubukan ng pamilyang Santos na iligtas siya ay nalutas na. Tinatayang may darating pa para iligtas siya sa mga araw na ito. Bantayan mo siya ng mabuti. Opo. O nga pala, Comandante, ang ilang mga mapagkukunan na nakuha mula sa pamilyang Santos ay nakuha na. Mahusay. Unti-unti nating ubusin ang pamilyang Santos. Opo. Sino? Anak, Tay, iligtas mo ako. Bilisan mo, iligtas mo si ama. Ikaw, umalis ka na, pag tumunog ang alarma, darating silang lahat. Dali, hindi ako makakaalis ng ganito, hindi ako makaalis. napakasama mong Marco, itong lahat ng ito, mababawi rin ito ng aming pamilyang Santos. Ayos lang ako, Tay. Ikaw na, umalis ka na. Naghirap ang aking anak. Ayos lang, ayos lang. Marco, ang paghihirap ng aking anak, sa bandang huli pagbabayaran mo ito ng milyon-milyong beses. Pinuno ng pamilya, nawala ang balita mula kay pangalawang pinuno. Ano, kabilang ang mga pinadala natin. Nawalan na rin ng komunikasyon, mayroon lamang maliit na bahagi. Nagpadala ng balita na si Rico ay isa lamang bihasa sa pakikipaglaban. Walang gaanong pinagmulan, hindi maaaring baliwalain. Kailangang malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. At ang ugnayan niya kay Marco. Opo. Marco, ang pamilyang Santos at ikaw ay mortal na magkaaway.
Tumunog ang alarma kanina. Anong nangyari? Comandante. Kanina, dumating ang pamilyang Santos para iligtas ang tao. Binigyan ako ng gamot pampatulog. Nakita mo ba kung sino? Dun Santos. Alam ko, hindi siya makapagpigil. O nga pala, Comandante, dati, pinapagsuko mo ang ilan sa pamilyang Santos. Karamihan ay matagumpay na. Pinasusuri mo ang mga ebidensya ng krimen ng pamilyang Santos. Halos kumpleto na rin ang nakalap. Ang pagwasak sa kanila ay darating din. Ang pamilyang Santos ay matatag sa lungsod ng Ulap. Kung gagalaw tayo laban sa kanila dito, kailangan natin ng mga matibay na dahilan at ebidensya. Ipapakita natin ang kanilang mga kasalanan ng malinaw para hindi na sila makabangon pa. Kapag mayroon na tayong ilang ebidensya ng kanilang mga kasalanan at mga illegal na transaksyon, mas marami tayong magiging gamit. Matalino ang Comandante. Ano ang susunod na gagawin? Putulin ang kanilang pundasyon at pukawin ang galit ng bayan. Matagal nang may sama ng loob ang mga tao sa lungsod ng Ulap sa pamilyang Santos. Nakakalungkot, galit sila ngunit hindi makapagsalita. Ikaw, ikalat ang kanilang mga kasalanan. Sa ganitong paraan, kapag mayroon na tayong ilang ebidensya, ibigay ang ebidensya sa kinaukulan. Hindi ako naniniwala na ang pamilyang Santos na ito ay kayang takpan ang buong lungsod ng Ulap. Naiintindihan ko na. Mahusay talaga ang Comandante. Agad kong gagawin, sir. Wang Zuangzong, ang utang mo sa akin noon. Ngayon, ako. Sisingilin ko lahat. Huwag mo akong hawakan. Chuli, iligtas mo ako. Huwag. Anong nangyari, Ria? Chuli, takot ako. Okay lang. Huwag kang matakot. Nandito ako. Nasagasaan mo ang pamilya Santos. Siguradong pamilya Reyes ang target nila. Magtiwala ka sa akin, kaya kong ayusin to. Pero masyado pa rin akong nag-aalala. Si Zuangzong Santos ay nasa akin. Hindi sila maglalakas loob. Talaga? Talaga bang nahuli mo si Zuangzong Santos? Huwag kang gagawa ng kalokohan, Chui. Mukha ba akong tanga? Palagi kang nagmamadaling iligtas ako. Hindi mo inaalala ang iyong sariling kaligtasan. Bayaran mo ako gamit ang katawan mo. Commander. Naku po, tumakas si Juanzong Santos. Ano? Itay. Sa tingin ko, halos magaling na ako. Gusto ko na talagang makaganti agad kay Paolo. Huwag kang magmadali, imbestigahan ko pa si Paolo. Don Ricardo, may mga kumakalat na ngayon na mga salitang laban sa atin, hindi mapigilan. Ang tapang nila. Sino sila? Si Paolo ng pamilya Santos. Si Paolo na naman. Mukhang desidido siyang kalabanin ang pamilya Reyes. Itay, gusto niyang ipaghiganti ang pamilya Santos noon. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mahuhuli na tayo. Alam ko. May plano ka ba? Meron nga. Ngayon, may hawak tayong hostage. Tingnan natin kung magtatapang pa si Paolo. Marco Reyes, hindi ba't ikaw ang nahuli ni Pao? Isang nalalabing miyembro ng pamilya Santos. Gaano kalakas yon? Gusto ko lang umalis at nakatakas ako. Anong gagawin mo? Gagawin ko. Datang hindi natin natapos noon. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hahawakan. Itay, nakabalik na kayo. Kumusta na ang pagkontrol sa mga usap-usapan sa labas? Pinoproseso pa. Kakaalis ko lang saglit. At nakagagawa ka na naman ng gulo. Anong nangyayari? Siya ang asawa ni Paolo. Oh, ang asawa ni Paolo. Gusto mo ba siyang gamitin para takutin si Paolo? Itay, maaari natin siyang gamitin. Makipagkasundo kay Paolo. Magandang ideya yan. Sana malipol natin si Paolo gamit ito. Bakit hindi natin gamitin ang pagkakataon? CJ. Pero bago yan, huwag kang maging masyadong malupit. Pagkatapos ng lahat, isa siyang hostage. Huwag kang mag-alala, Itay, alam ko ang ginagawa ko.
Hindi ko siya masasaktan ng sobra. Naku, nawawala ang asawa ng commander. Ano? Hello, Matagal tayong hindi nagkita, Paolo. Marco Reyes, hindi ka na makapaghintay na maparusahan. Nandito ka para manginis? Sa pagkakataong ito, hindi natin alam kung sino ang mapaparusahan. Kung hindi mo inaalala ang kaligtasan ng asawa mo, wala na talaga tayong mapag-uusapan. Ikaw ang kumuha kay Bea. Gusto mo bang Kung may mangyari sa akin, walang makakapaggaranti sa kaligtasan niya. Paolo, Bea? So, Marco Reyes, kung may mangyari kang masama sa kanya, pangako, ang damo sa puntod mo sa susunod na tao ay mas matangkad pa kaysa sayo. Sasabihin ko sayo, Marco Reyes, may hawak akong ebidensya ng mga iligal na gawain ng pamilya Reyes. Kung may gagawin ka kay Bea, bukas, ang mga ebidensyang ito ay mapupunta sa pulisya. Mas mabuti pang pakawalan mo na siya. makipagkasundo tayo. Makipagkasundo tayo. Sabihin mo. Anong kasunduan? Bukas ng alas 10 ng umaga, sa bubong ng pabrika sa kanluran ng syudad. Ikaw, dalhin mo ang mga dokumentong pananakot sa pamilya Reyes. Ako naman, ang iyong asawa. Isunog mo ang ebidensya. At pakakawalan ko siya. Ano sa tingin mo? CJ. Pero kung masasaktan siya kahit sisiguraduhin kong hindi kayo titigilan. Hanggang sa huli. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng husto. Gusto mo bang pasukin ko ang pamilya Reyes para iligtas ang asawa mo? Kung magkakaroon ng problema ngayon, baka desperado silang kumilos. At mapahamak si Bea. Baka mapahirapan ang asawa mo. May hawak akong ebidensya laban sa kanila. Hindi sila basta-basta kikilos. Mabuti kung ganoon. Nasaan si Bea? Siya. Dinala siya ng pamilya Reyes. Ang tapang ng pamilya Reyes, hindi nila tayo pinapansin. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Babalik ko siya ng ligtas bukas. Huwag mo akong bibiguin. Pagbalik mo kay Bea, ipapamahala ko sa iyo ang bahagi ng kayamanan. ano, ibibigay niyo sa isang lalaking kumakain lang sa atin. Anong pinagsasabi mo? Siya ang iyong bayaw. Isa lang siyang pabigat na walang silbi. Ang paglapit niya sa pamilya Reyes ang dahilan ng lahat. Tumahimik ka. Bakit, Lolo? Hindi ba't naghirap kami ng nanay ko para sa pamilya Santos? Bakit sa huli, nanay ko pa ang pinaalis? At siya ang kinuha para sa pamilya Santos? Ang mga maruruming ginawa ng nanay mo, hindi mo ba alam? Ako. Wala akong alam. Tama na. Matulog na kayo. Paolo. Huwag kang matakot, ililigtas kita. Nakuha ko na ang mga gamit. Pakawalan nyo na siya. Itapon mo ang mga dokumento dito. Kung itapon ko to, paano kung hindi nyo siya pakawala? Pagkatapos ng lahat, ang iyong integridad ay hindi maganda sa buong syudad. May iba ka pa bang pagpipilian? Ikaw, gusto mo ba ang mga dokumento? O ang asawa mo? CJ. Ilalagay ko na ang mga dokumento sa lupa. Kayo na ang kumuha. Palayain ang tao. Bakit, Chuy? Gusto mong bawiin ang iyong sinabi? Kamay sa kamay, file sa tao. Chuyi, masyadong mapanganib dito. Tara na, umalis na tayo. Atakihin niyo siya. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Uurong na kayo. Chuy! Dahil nandito ka ngayon, hindi na kita papayag ang umalis. Hindi ko na masasayang ang dati kong sugat. Kinye, Opo. dalhin mo si Ria sa sasakyan sa labas. Pero nag-aalala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi sila mahalaga sa akin. Hindi karapat-dapat? Zuangzong Santos. Paolo. Marco, dalhin mo siya pabalik. Ngunit Commander, ikaw. Kaya ko to. Kung gayon, kapag naisaayos ko na ang ginang, sasanduan kita. Anong nangyayari? Tawagin agad ang doktor. Ah, sige. Ang ginang ay ipinapaubaya ko sa'yo. Kailangan ko pang tumulong sa aking kuya. Ikaw na lang ang natira. Huwag mong isiping makakalakad kang aalis. Tignan natin kung may kakayahan ka. Commander, ayos po ba kayo? Kumusta na ang ginang?
Commander, huwag po kayong mag-alala. Ang ginang ay na kay Lolo Shen na. Nagpadala na ako ng tao para alagaan siya. Mabuti kung gayon. Mabuti kung gayon. Taga-Yulong Army ka ba? Ako si Marco. Marami ka nang nalaman tungkol sa akin. Gusto ko sanang maranasan ang galing ng Yulong Army. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Naaalala mo pa ba ang mga pinapanto mo dati? Lene, CJ, inaamin kong isa kang mabagsik na tao. Kung makikipagtulungan ka sa aming pamilyang Wa, ang lungsod Kalinaw ay mapapasakamin na natin. Ang aming Yulong Army ay may 10,000 tauhan. Akala mo ba, ang mga asset ng pamilyang Wang mo ay tinitingnan ko pa? Kung gayon, determinada ka na. Makipagtulungan sa kasama ng iyong kakumpetensya. Marco, sabihin mo sa'yo. Siya ang aking commander. Siya ang mamumuno sa Yulong Army sa hinaharap. Dun Reyes, sabihin ko sa'yo. Ito ang aking commander. Siya ang mamumuno sa Hukbong Dragon sa hinaharap. Wala ka ng pagpipilian. Pagpipilian, ang anak mong pasahol. Anong aasahan mo mula sa kanya? Commander, halos magaling na po ba ang sugat ninyo? Dati niyo inalipusta si Sofia. Ngayon, dinukot niyo pa siya. Ngayon, tiyak kong lilinisin ko ang mga hamak na ito. Aalisin ko kayo. Halika, bumangon ka. Ikaw, Huwag na. Huwag mo nang saktan. Sumusuko na ako. sa ganitong sitwasyon, sasabihin mong sumusuko ka na lang. Ngayon, mamamatay ang buong pamilya Reyes. Anong gagawin mo sa anak ko? Ginagawa ko. Wala namang ginagawa. Tama. Ikaw. Halika. Tingnan mong mabuti ang tatay mo. Tingnan mong mabuti. Bumangon ka. Bitawan mo ako. Pakibitaw. Ikaw. Ito, ang anak mo ay hindi masyadong Ikaw. Ano naman ang ginawa mo noong tinatarget mo si Sofia? Noong nakikiusap siya sa'yo, pinatawad mo ba siya? Pinatawad? Lalabanan ko kayo. Dun Reyes. Hindi mo siguro iisipin kaya mo akong talunin, di ba? HMM. Ako. Halika. Lalabanan ko kayong lahat. Tay. Anak. Ikaw. Gumising ka. Huwag kang matulog, Miguel Cruz. Huwag kang masyadong magalak. Huwag mong isiping tapos na ang pamilya Reyes. Makakaligtas ka lang. Hindi pa tapos ang lahat. Ang pamilya Santos ninyo ay hindi rin makakatakas. Marco, Nariyan. dalhin ang mga tao palayo. Ibigay ang lahat ng ebidensya laban sa pamilya Reyes. Kumusta na si Sofia? Commander, huwag po kayong mag-alala. Mabuti na siya. Habang sinusuri ko ang mga dokumento ng pamilya Reyes, nakita ko ang isang malaking pamilya na may malalim na koneksyon sa pamilya Reyes. Sino? Pamilya de la Cruz. 100 taong pamilya sa kabisera. Mukhang hindi ito casual lang. Lanan. Mukhang ang laban na ito ay hindi pa tapos.